budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. 30 minutes na discussion tungkol sa pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ngayong gabing ito, makakasama po Eleni Bensal and mapalad rin po tayo at makakasama natin, napaunlakan po ang ating imbitasyon ng kapitapitagang OB-GYN mula sa Cardinal Santos Medical Center. I-welcome po natin Dr. Cecil Monteblanco. Good evening, Doc. Kumusta po? Ay, magandang gabi, Eleni, at magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Mabuti naman po. Salamat kayo. Mabuti rin po, Doc. Importante ay we should remain safe. And anyway, ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan po natin urinary tract infection. Ito daw po ba, Doc, yung masakit kapag tayo ay umiihi? Tama ka dyan, Eleni. Isa sa mga simptoma ng urinary tract infection yan. Urinary tract infection, especially among women, ay isa sa pinaka-common na nangyayari sa mga kababaihan. About 20 to 30% na mga babae ay magkakaroon yan in their lifetime. Mm-hmm. So, kagaya ng sinabi mo, isa sa mga simptoma ay masakit or mahapdi kung umiihi. Ano po yung nagiging sanhi nito, Doc? Bakit po ganun yung pakiramdam nila kapag sila po ay umiihi, Dahil daw po ba yan sa balisawsaw na tinatawag na pag yung parang may naupuan kang mainit na surface? Maraming actually ang dahilan kung bakit nagkaka-UTI ang isang babae. Ang kadanasan ay infection. Okay. Maaring makuha ang infeksyon sa iba't ibang pamamaraan. Ang pinaka-common na dahilan ay yung E. coli infection. Yun ay contamination na nanggagaling sa puwet o sa bituka ng tao. Yan ang isa ka-common na infection. Marami ding iba pa, mga staphylococcus at streptococcus na mga infections na sanhi ng UTI. Dahil po ba yan, Doc, sa maling pamamaraan ng kanilang paghugas ng private organ? Isa din yon, isa sa mga maaring dahilan kung bakit nagkaka-infection. Ang babae kasi, ang anatomical, ang structure ng urinary system ng babae ay yung daanan ng ihi, yung urethra ay maiksi lang at malapit ito sa puwerta, sa vagina, malapit sa puwet, kaya mas madaling gumapang or pumunta ang infeksyon sa daanan ng ihi.
So, aakyat, maari pupunta sa urethra, maari pupunta sa bladder, sa pantog, at maari pupunta sa kidneys. Kaya yon ang sinasabing predispose o madaling kapitan ang babae gawa ng ganyan. Okay. At yung hindi daw po ba pagpapalit ng underwear, yun rin daw po ba ay maaaring maging cause, Doc? Okay. Maari din yan kasi ang babae during the phases ng kanyang menstrual cycle, may mga panahon na nagiging malakas ang discharge ng babae. Kaya kung hindi ka madalas nagpapalit ng underwear, ang discharge na kung naipon sa underwear mo ay ito ay nagiging parang culture media sa dami ng mikrobyo or pwede doon dumaan ang mikrobyo. So yung paggamit po ng mga feminine wash, Doc, i-recommend po ba natin para makaiwas po tayo sa pagkakaroon ng urinary tract infection or UTI? Actually, yung feminine wash, hindi naman talaga siya recommended na gamitin ng kababaihan. No, in fact, mild soap and water lang ay pwede na, no? Kasi ang sobrang linis na iba gumagamit ng mga antibacterial na mga sabon or mga feminine wash ay hindi din maganda yon kasi namamatay ang normal na bacterial flora o ang normal na flora o mga mikrobyo na nandyan sa ating katawan o lalo na sa puwerta o sa ibang bahagi ng katawan. Okay. Ano pa nga daw po ba, Doc, yung maaaring maramdaman pa or yung iba pang sintomas ng pagkakaroon ng UTI, maliban po dun sa mahapdi or masakit na pag-ihi? Okay. Ang napaka-common na mga simptoma na ibig sabihin ang isang tao, particularly ang babae ay may UTI, depende rin kung saang parte ng urinary tract system ang merong infection. Kasi maari sa urethra lang, ang tinatawag ni urethritis, maari sa pantog o sa bladder, ang tinatawag na cystitis, or maari sa kidneys mismo, yung pyelonephritis, or nephritis. So, ang pinaka-common would be mahapdi na pag-ihi, pwedeng sa umpisa ng pag-ihi, sa kalagitnaan o sa katapusan, or maari ding ihi ng ihi, yung nagbabalisaw-saw na sinasabi. Or maari din na may urgency, yung parang gusto mong umihi, no? O na maaring wala naman o konti lang lumalabas. Or maari din na ihi ka nga ng ihi, yung urinary frequency na tinatawag. Yun ang mga pinaka-common. Pero maari din na may masakit yung balakang sa likod, no? Maari din masakit yung singit, no? Or maari din magkaroon ng lagnat. Or maaring magkaroon ng masakit ang puson, no? Iyon ang iba pang mga simptoma na maaring magsasabi na ikaw ay may urinary tract infection. Yung kadalasang nababasa daw po yung underwear, Doc, pagkatapos umihi, yun daw po ba ay normal or maaaring may association na rin po sa UTI or other vaginal infection? Kung minsan hindi maiwasan na lalo na yung mga nagmamadali dahil may ginagawa na pagkatapos ng ihi, hindi na i-empty lahat or so may naiiwan, no? So yung iba naman meron tinatawag na urinary incontinence na hindi nila nakukontrola yung pag-ihi na sometimes may lumalabas na hindi nila alam, no? Or alaman nila pero hindi makontrol. So laging may basa, no? So kaya yung iba ginagawa, yun nga ina-advise na magpalit lagi ng underwear or maglagay ng panty liner, but they have to see to it na ito ay pinapalitan regularly. Opo. May oras po ba daw dapat, Doc, ng pagpalit ng kanilang panty liner para po makaiwas sa UTI? Ang kanilang tingnan would be on gaano kadalas nagiging basa ang kanilang underwear or ang kanilang panty liner. As what I've said, kung minsan may part sa phase ng cycle mo na mas maraming discharge. So kung ganun, mas madalas dapat magpalit ng panty liner o ng underwear.
Okay. Ito po, Doc, may question rin lamang po mula kay Julia. Ang pagtatalik daw po ba ay maaari rin daw po bang magdulot ng UTI? Magandang katanungan yan at marami nagtatanong ng ganyan. Tama po yun, ang pagtatalik ay maaring magsanhi ng UTI. Bakit? Kasi maaring na-traumatize ang paligid ng urethra gawa ng pagtatalik at siyempre may pwede nating sabihin na yung ari ng partner ay isang foreign body na maaring mag-introduce ng mikrobyo doon sa kapaligiran na maaring magsani ng UTI. Kaya ina-advise na bago magtalik at pagkatapos magtalik ay maghugas. Okay. At kadalasan, gaano po ba daw tumatagal ang UTI, Doc? Well, mayroong mga UTI na hindi naman kailangan gamutin, nawawala din after several days, at meron naman na nagiging lumalala, na kailangan ay gamutin, lalo na pag ito ay umakyat at umabot na sa kidneys, ay kailangan yan gamutin. Oo. Kaya yung iba naman, kung mild lang, uminom lang ng maraming tubig, ay maaring ma-flush out yung mga mikrobyo, pwede na yon. Makakatulong nga rin daw po ba, Doc, yung buko juice? Karaniwan po nating naririnig to o sinasabi ng mga nakatatanda na kapag hirap, masakit, umihi, mahapdi, inuman daw po ng buko juice. Makakatulong naman yan kasi again, as ang importante, kagaya ng sinabi ko kanina, ay pag may nararamdaman na maari indicate na merong urinary tract infection ay uminom ng maraming liquids, which yung buko juice ay isa sa mga pamaraan na ma-flush out ang mikrobyo sa daanan ng ihi. Yung flush out po ng mikrobyo bacteria, sa daanan ng mikrobyo sa ihi, Doc, ay maaring magtagal po ba or maaring maulit muli? Maari na hindi supisyente ang pag-inom lang ng maraming liquids na kahit na iminom ka ng ganon ng ilang araw ay hindi mawawala. So yun ay kailangan na ng ibang pamamaraan, kaya ng maaring mag-antibiotic na para ma-address na talaga ang dahilan kung ito ay bacterial infection. Oo. Okay. Kailan nga po ba tayo kailangan mag-seek ng help from our doctors or kung kailan dapat nga po ba magpa-check up? Yan po ang ating aalamin, Doc, sa ating pagbabalik. This time check is brought... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
ever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ang Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. Nakaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Kasama pa rin po Elanie Bensal and Dr. Cecil Monteblanco, usapang UTI or urinary tract infection. Yan pa rin po ang ating patuloy na pagtutuunan ng pansin ngayong gabing ito. At maaari pa rin pong i-follow at i-like ang aming Facebook page na Lunas sa DZRH at Radyo Natin FM. Balikan po natin, Doc, ang ating talakayan. May question rin lamang po muna dito. Ang pagkain daw po ba ng maalat or yung sinasabi nating chichirya at yung paggamit ng mga sausawan na mayaman sa sodium, Doc, ay makakapag-cause rin daw po ba ng UTI? Tama yan, no? Kasi kung anuman ang kinakain natin, anuman ang mga laman noon, kagaya ng sinamention ng nagtatanong, yung mga maaalat, mga spicy, ay maaring maka-apekto o maka-increase ng chance na pagkaroon ng urinary tract infection. Kaya ito mga dapat kinakain natin ay bantayan natin na hindi sobra sa required o recommended na dapat i-consume sa pang-araw-araw. At sa simpleng urinalysis, Doc, makikita na natin doon kung may infection or UTI nga po ang isang tao. Yan ang pinaka-basic na test na ginagawa, no, para malaman kung ang isang tao ba ay may urinary tract infection o wala, no. Hindi naman kailangan na unang ihi sa umaga, pwede namang ihi any time of the day
at saka dapat sinasabi na clean cuts urine, no, yung kalagitnaan, hindi yung unang labas ng ihi. Kung hindi yung kalagitnaan na ihi, yun ang kanilang isi-save at ma-examine sa laboratory, no. So kung ano man ang makita doon sa urinalysis, kagaya ng leukocytes or nana or bacteria, doon natin masabi na ang isang tao ay may urinary tract infection o wala. At yung hindi kadalasang pag-inom ng tubig, Doc, ay maaari rin daw po ba lang makapag-cause ng UTI? Tama daw po ba yon? Tama yon. Isa din yon sa mga sanhi, no? Ang nirerekomenda ng medical community ay at least 8 baso ng tubig o fluid sa buong araw. Pag marami kasing liquid na iniinom ay nadadilute ang ihi, hindi siya concentrated, kaya mas maganda ang paglinis ng kidneys natin kumpara kung ikaw ay hindi umiinom ng tubig, nagiging concentrated, kaya mas madali ka magkaroon ng urinary tract infection. Kapag may UTI, bawal daw po ba yung kape, juice, or tsaa? May mga pag-aral na yung mga kape na yan ay pwedeng sanhi ng urinary, pwedeng maging isa sa mga tumutulong sa pagkaroon ng urinary tract infection, lalo na sa mga pasyente o sa mga kababaihan or lahat na merong ibang sakit na nararamdaman kagaya ng diabetes. So, dapat tinitingnan din nila kung ano ang kanilang kinoconsume. Okay. Once nga po na ma-diagnose na may UTI, ang isang tao, ang isang babae, Doc, antibiotic ay isa sa mga pamamaraan para gamutin ito. Yes. Kasi ang UTI, maaari nating sasabihin na mayroong mga babae na walang nararamdaman or asymptomatic na tinatawag, and yet kung tingnan ng urinalysis nila, meron silang UTI, no? Meron naman yung iba na symptomatic na talagang masamang pakiramdam, maaring nilalagnat, mahapdi pag umihi, ihi ng ihi, hindi makontrola ang ihi. So, doon sa may mga mild na symptoms at wala namang ibang sakit na naramdaman o kagaya ng diabetes nga or mga immunocompromised o may mga cancer na naggagamot, ay maaring conservative lang, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng tubig lang muna. Ngunit kung after several days, mga 2-3 days ay hindi nawawala, lalo na kung ang resulta ng urinalysis ay talagang nagpapatunay na may infection, ay maaring kailangan na ng mga antimicrobials, yun nga, yung antibiotic. Ang antibiotic, Doc, usually, how many days nilang dapat inumin ito? Okay. May depende rin again sa klase ng UTI, no? Kung mga mild lang or mga urethritis na wala namang ibang malala na naramdaman, kahit 3 days lang pwede na. Ngunit kung ito ay involved na ang kidneys, ay maaring or nire-recommend na abot at least ng 1 linggo. At yung iba umaabot ng 10 araw. Depende sa lala ng nararamdaman at saka sa mikrobyo na involved. What will happen nga daw po ba, Doc, kapag napabayaan yung UTI? Nako, pag napabayaan ng UTI, lalo na kung ito ay umabot na sa kidneys, ay maaring magresulta ng chronic kidney failure, no? Okay, ganun kalala, Doc? Oo, ganon. So, napapabayaan na magkakaroon ng hindi na, may mga mamamatay na portion ng kidney at yung iba, this might lead to dialysis, no? Kung hindi naagapan. Paano yung mga asymptomatic, Doc? Well, yung iba kasi, nalalaman na lang, yung mga annual check-up doon, nalalaman na meron pala silang UTI, doon na lang nagagamot. But in majority of patients with UTI,
karamihan naman may mga nararamdaman. At gaano nga daw po ba ka-regular dapat na nagpapa-urinalysis o nagpapa-check, Doc? Ang recommendation ay taon-tauna, no? Annually, magpapa-check up. Ngunit kung ikaw ay mayroon history ng madalas nagkakaroon ng urinary tract infection, like once or twice or 3 times a year, kailangan mas madalasan ang pagpapatingin. Kasi kung meron kang at least mga 3 times or more na urinary tract infection in a year, that will be considered as a chronic infection. Ano nga daw ba, Doc, yung reason kung bakit may mga paulit-ulit na UTI, nagamot na, tapos the next month, bumabalik ulit? Oo. Magandang katanungan yan. Yung chronic UTI ay maaring dahil yung gamot ay hindi na nararapat doon sa klase ng impeksyon, no? Ibig sabihin, maaring resistant na yung gamot doon sa ginagamot nating impeksyon. Pangalawa, maaring mayroong mga anatomical defects sa urinary tract system ng tao na yun ang nagsasanhi ng pabalik-balik na infeksyon, kagaya ng may diverticulum o may sinasabing yung daanan ng ihi sa urethra o sa bladder, meron siyang circulations na tinatawag na nagpipredispose lagi yun sa chronic urinary tract infection. Ito nga din daw po ba, Dok, ay namamana? Maaring sabihin natin, lalo na yung may mga chronic medical conditions, no? Kung diabetic ka, diabetes naman, alam natin na ito ay namamana, you are predisposed to urinary tract infection. Okay. Last question na rin lamang po, Doc, yung UTI ay prone daw po sa mga nagdadalang tao? Isang magandang katanungan ulit yan, Eleni. Ang pagbubuntis kasi ay nagdadala ng pagbabago sa katawan ng isang babae, no, gawa ng hormonal changes na rin sa pagbubuntis. Kaya maari na predispose ang babae sa UTI during pregnancy. Pag yung ganun po, Doc, maaari po ba nating ma-advise na uminom ng antibiotic o hayaan po nating uminom lang siya ng uminom ng tubig para ma-flush out po yung mikrobyo? Kaya ang babae na buntis ay merong mga routine na testing, isa na doon ang urinalysis during certain periods ng pregnancy para ma-check kung ang babae ba na buntis ay may infection, lalo na urinary tract infection or wala. O routine yon, every ilang weeks ng pregnancy, chine-check sila. Kasi alam natin na they are predisposed to UTI. Sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, Doc, papaano daw po nila kayo mako-contact, Doc? They can call me through or they can text or call me. Ang number ko ay 0917-894-6153. It would be better na mag-text muna sila kasi hindi ko naman na-on yung aking ibang internet services all the time. So, i-text muna nila. Okay. Maraming salamat po, Dr. Cecil Monteblanco, sa oras at pagkakataon at impormasyon na ibinahagi niyo po muli sa amin ngayong gabing ito. At ingat po kayo palagi. Maraming salamat din uli, Eleni, for having me, and ingat kayo at sa ating mga tagapakinig. Thank you. At yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. Pangalagaan pa rin po ang ating kalusugan dahil ito po ang ating kayamanan. So stay healthy, stay strong, and stay safe. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.